Ginoo na kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa nila sa Santos Ebanghelyo sa ngalan ni San Juan. Himayaw ikaw, Ginoo. Nakahaling piniog mainit nga panagdalisay sa mga Hudyo o sila ningon, kung saan maling tawhan ang paghatag kanado sa iyong lawas ang kangkon, namutan sila. Si Jesus lingon kanila, sultihan mo kamo, kung dili ka mo kaon sa unod sa anak sa tao, o dili mo inom sa iyang dugo, dili ka mo makapagtunod kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod o mo inom sa akong dugo, may kinabuhing balay katapusan, o balahon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang unod, mao ang matuod na kalanmon, o ang akong dugo, mao ang matuod na ihimnon. Ang mukaon sa akong unod o mo inom sa akong dugo, magpuyodihim na ako, o kakulihan kaniya. Ang buhing amahan, mao ay nagpadalagan ako, o tungod kaniya, nabuhi usap ako. Sa samang paangin, ang mukaon kanako, mabuhi, tungod kanako. Usa kini mao ang pan, nagikan sa langit, dili kini sama sa pan, nagikaon sa inyong mga katigulangan, ubunya, nangamatay gihapon. Ang mukaon dili mao pan, mabuhi sa dayon. Isulit ni Jesus samtang nagtudlo siya dito sa sinagoga sa Capernaum. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Padayon kita sa pagpanginaw, the bread of life discourse sa atong Ginoo sa Kristo. There is an old saying that goes, repetition is the mother of all learning. Ang mga veteranong magtutudlo na sayot na aromasakta ng usa ka bilibon na buta o pagtulunan, siguro na yung mga teachers din, sayot ko manini. Kinahanglan kini nga balik-balikon sa pagpasagot, hangtod na magwa kini sa mga estudyante. Repetition is the mother of all learning. Kini ang gibuhat ni Jesus sa inyong mga tinunan o sa katawhan na naminaw niya. Aron ang sabta nila na siya ang pan na gikan sa langit, na siya ang pan na maghatag o kinabuhi sa tanan na mutuo kaniya. Iya kini balik-balik pagsulti at ito kanila. Dili tungura sa Ebanghelyo daghan sa mga naminaw ng Jesus ang naglisod pagkawal sa iyang timon. Dili sila makadawat ni panudluan. Bibiya pagaling ng iyang kadaghanan. They left Jesus behind. Sa pagdulong namin maong pulong, ilang bibiyaan, hindi nila madawat. Kinahanglan sila mukaon sa iyang munod, umuinom sa iyang gabo, aron maluwas. Now, kini naghatag ng Jesus o akong kahigayunan sa pagpaklaro kung sa gayon buot niya na ipasapot sa pagsulti niya. Pwede man siya kaimon, ayaw mong paglakaw, ayaw ka mong pagbiya ka na ako, tugunin nga mong pagtulungan. Kang itulugan ninyo bayan sa mulawa sa tubo, kaya hindi nila mo akong ipasapot. Simpulo lamang ang akong ipasapot. That the bread and wine after the consecration are merely symbols of my body and blood. Pwede niya sabihin na na, umaon ka na. But no, Jesus did not say that. Jesus did not water down his claim as if eating his flesh and drinking his blood were just metaphors for believing his doctrines. No. Wala niya uspa ang tulos sa iyang isulti. Bisa daganang reklamo, bisa daganang ibiya kaniya, he never watered it down. He never took back his word.
Wala yung sa Jesus. On the contrary, he reiterated, yung ibalik-balik pagkati niya ang imong sa mga pamilya mananunod ka. The importance of really eating His flesh and drinking His blood. Ang iyang dimon, sultihan ko kamo. Kung dili ka mo mukaon sa ulod sa anak sa tao, kung dili mo inom sa iyang dugo, dili ka mo makabatod o kinabuhi. Unya paminaw, no? Ibalik niya pagsulti. Iusap lang ang mga kulong. Ang mukaon sa akong unod, o mo inom sa akong dugo, may kinabuhi buhay katapusan. Unya bing nabot siya. Kaya ang unod, matuod na kalanmon, o ang akong dugo, matuod na ilimnon. Ang mukaon na nako, o inom sa akong dugo, magpuyod diri na nako, o ako magpuyod diha kaniya. Ang mukaon na nako, mabuhi imong na nako. Ang mukaon ni Pampan, mabuhi sa dayon. You see, many brothers and sisters, Jesus really said again and again. Why? Because this is something for Him very important. The Eucharist is very important. Kanang konsagrado nga ginagawad sa tuwid yun, very important. And this is vital for all of us. 7 times throughout this speech, Jesus repeated that His flesh is to be eaten and His blood to be drunk. By all who wish to be saved and have eternal life, 7 times. That is how important this is. Kapito ibalik-balik sa atong Ginoo. May suon wala yung bisa sa mga naminaw kay Kristo kamigon. Metaphorically ay natin niyang iyon. Symbolically ay natin niyang ipasabot. Dili ay tinuudahan. Wala niyon. Wala na kayo anak. Aside of course our Protestant brothers and sisters today, ang para kanila is just a symbol. Ang Eucharist is just a symbol of Christ. Ang para kanato, dili. Klaro tayo ang timon ni Jesus. Mong iyang unod ang iyang lawas kayo. Tibod kaya nakasabot sa punto ni Jesus. Wala na kong kata. Yung simbolismo naman na. Except for those who left. Hindi nila magawag ang ipangsulti ni Jesus. Para kanila is cannibalism. Ukaw ang sa flesh. That is cannibalism. But Jesus then watered it down. He insisted, for that is the truth. Pero ang mga nagkabilin kaniya, ulahan. Tungkol dito sa katapusang panihapon, itugod ni Jesus ang Eucharistia na mao'y institusyon na magbalayag sa mga kamatuuran. Ang pan o vino na iyang panalangin na himong tinuod niyang lawas o dugo para sa kinabuhi sa katauhan na mutuog na niya. O kini mga isuon, mahitabo, pag-usap, matag gayon nga nunay sa ulungkod na Santos Marisa. Ang paring na magdala sa persona ni Kristo, mao'y manalangin kung mag-konsagra sa pan o vino. Sumpay siya isugo ka na ko. Uhat na hindi ang paghandong ka na ko. My brothers and sisters, if you still think and believe that the bread and the wine in the Eucharist are merely symbols of Christ's body and blood, not His real presence, you got it wrong. You missed the whole point of Jesus. So think again, no? Or else you lose the opportunity of sharing His very life and of having eternal life with God in heaven. Usa ko kita kung pagbangkong niya sa Santos Marisa, paningkamag